Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay aalamin natin kung ano nga ba ang karapatan ng mga illegitimate child pagdating sa SSS. May karapatan ba sila? Paano kung hindi na i-declare sa SSS ang pagiging beneficiary ng kanyang illegitimate child, at paano kung pinagkakaitan na ito ng karapatan ng mga legal family? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin SSS member o pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all SSS members or pensioners. Anak sa labas na pinagkaitan ng pensyon, may karapatan ba? Paano kung hindi na i-declare sa SSS bilang beneficiary? Paano ang dapat gawin? Tara alamin natin. Para sa lahat ng mga common law partner na nagkaroon ng anak kahit ito ay kasal pa sa iba. Paano kaya ang karapatan ng isang anak kung sakaling mamatay na ang kanyang magulang? What if malaman ito ng legal family? At hindi nila binibigyan ng karapatan ang bata para mapabilang sa beneficiary ng kanyang ama o ina? Paano ang dapat gawin? May karapatan pa bang ipaglaban ang benepisyo na para sa illegitimate child? Para po sa kaalaman ng lahat, base sa SSS guidelines para makatanggap ng SSS death benefits, ang mga eligible beneficiaries lamang ang pwedeng makatanggap nito, at kabilang dito ang lahat ng dependent spouse, dependent legitimate, legitimated or legally adopted, at ang lahat ng illegitimate children ay tinatanggap na para maging legal at primary beneficiary ng namatay na SSS member. So, ibig sabihin ang lahat ng legitimate, illegitimate at adopted child ay may patas na karapatan pagdating sa maiiwan ng deceased SSS member. Ibig sabihin ay may karapatan na din ang lahat ng illegitimate child o ang anak sa labas sa lahat ng maiiwang ari-arian o properties ng kanyang magulang, at kasama na rito ang magiging pensyon sa SSS. Pagdating sa SSS, equal ang magiging pensyon ng both legitimate at illegitimate child. Ito ay tinatanggap na ng SSS base na rin sa bagong batas ngayon. Paano naman kung ayaw tanggapin ng legal spouse ang naging bunga ng kataksilan ng kanyang asawa o ang illegitimate child? Alam nyo ba? Nawala nang magagawa si legal spouse kung nagkaroon na ng illegitimate child ang kanyang asawa, dahil sa batas ito ay tinatanggap na bilang legal na beneficiary ng kanyang magulang, lalo na kung ito ay nakadeklara na sa SSS ng kanyang asawa bilang primary beneficiary. Paano ang dapat gawin ng common law partner? Maaaring magtungo ang common law partner sa any SSS branch para mag-apply ng beneficiary benefits para sa kanyang anak kung ito ay minor pa. Kailangan lamang na magpakita ka ng proof na siya ay isang anak ng namatay na SSS member. Katulad ng mga sumusunod: PSA birth certificate ng bata, PSA death certificate ng iyong common law partner o ng namatay na member, baptismal, at any documents na magpapatunay ng ugnayan ng bata at ng deceased member. E paano naman kung hindi nakadeclare as beneficiary ang naiwang illegitimate child? Alam nyo ba na ngayon ay, kahit hindi po nakadeclare as beneficiary ang anak, ay pwede pa ring tanggapin ito ni SSS kung makakapagbigay po kayo ng documents na nagpapatunay na siya ay isang legit na anak ng namatay na SSS member. Isa pang senaryos natin ay what if nagmatigas ang legal spouse o ang legal children at hindi tinanggap ang illegitimate child bilang beneficiary ng kanilang namatay na ama. Kapag ganito po ang naging sitwasyon nyo, maaari po tayong magpunta sa any SSS branch at magpatulong kung paano ang dapat gawin para makatanggap ng ang iyong anak. Kung nakadeclare naman na si illegitimate child ay automatic na po itong beneficiary. Need nyo pa rin na makipag-coordinate sa legal spouse para lang sa benefits o karapatan ng iyong anak. At wala na ring magagawa si legal spouse kundi sundin ang batas. Subalit mahirap din po ito sa mga legal spouse na tanggapin ang sitwasyon, kaya't maaari po tayong makiusap at maghintay ng tamang panahon para kausapin ang legal spouse. E paano naman kung may paghabla na o pagdemanda ang pananakot ng legal spouse? Maaaring maghabla ang legal spouse sa common law partner ng kanyang asawa. Yun ay karapatan niya bilang legal na asawa, subalit hindi mapapalitan nito ang karapatan ng kanyang illegitimate child sa anumang benepisyo na matatanggap nito sa SSS.
Dahil walang benepisyong maiiwan para sa lahat ng common law partner, hanggat buhay ang legal spouse at ang mga anak nito. Tanging si illegitimate child lamang ang may karapatan hanggat ito ay isang minor pa lamang. Naway nakatulong po ito sa lahat ng nagkakapareho ng sitwasyon sa ating mga senaryos na binanggit. Kung may mga katanungan o hinaing po tayo sa ating SSS benefits, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it! Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.